Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po sa Diyos sa isa na namang Facebook Live. Welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem. Let us hear the other side. Ito po ang inyong host, Jesus Gang Jr. Sana kayo ay masaya kasama ang inyong pamilya at kung kayo nag-iisa ay masaya kayo sa Panginoon. Nag-live lang po ako kasi katatapos ko lang sagutin itong isang yung isang commentator din sa Facebook. Ang lakas ko kasi mamuna at saka ang lakas yung mga insulto. So i-post ko muna rito pangalan niya, si Jeter Kapitin. Sana ma-highlight siya rito. Kapitin. Wala eh. Nawala yung connection. Ito tama ba? Jeter or Jeter? Jeter, ano ba tawag nito? Jeter Kapitin. So, shout out sa'yo, Jeter Kapitin. Naka-Facebook live na ako. Para lang sa'yo. Ngayon, ang lakas mo kasi mga insulto no? Baka sabihin mo ininsulto kita. Ang comment ko, hindi naman ikaw. Ang comment ko doon yun sa status kay Congressman Barsaga, the Congressman of the 4th District of Cavite. Ngayon, meron no siyang 60 days na suspension. Ang source niya na kay Attorney Vic Rodriguez. Ngayon, pinost ko ulit. Kasi para malaman ng follower mo, taga Davao ka pa naman. Alam ko, isa kang matapang at isa kang matalino. Baka kasi ang lakas ng mga insulto no? Binalik ko lang sa'yo, tapos binalikan ulit ako ng insulto. Ay, hindi mo matatapos yung pang-iinsulto niyan. Kasi hindi rin ako papayag na insultuhin mo, no? So, wala hong mangyari, wala hong matutunan yung ating mga viewers, ating mga followers, ating mga friends, pamilya, kaibigan. Kung puro insulto, kumbaga parang asaran na lang yung mangyari. So, tinatawagan ko yung iyong pansin. Pangalan nito si Jeter Kapitin of Davao. Ayaw ma-highlight eh. Yan no. O Jeter Kapitin, kung nakahanda ka mag-debate tayo, mag-live. Ito yung topic kung saan nag-umpisa yung debate yan no. Yan. Na-highlight ko na rito Yan no. Nilagay na kita rito, Jeter Kapitin. Yan. Itong si Jeter Kapitin, ang lakas mga insulto, hindi ko naman ininsulto. Patungkol ito sa katotohanan na sinabi ni Barsaga, Congressman Barsaga. Meron siyang 32 friends, ito siya. Yan. I-picturean ko nga ito. Bawal daw screenshot. Paanong bawal? Bakit? Bawal kay screenshot. Gagawa natin ng paraan. Paano ba ito? Ito. Yan. Videoan na kita. So, Jeter Kapitin, meron siyang 33 friends with 73 posts. Taga Davao City siya. Kung talagang notorious ka na taga Davao ka halimbawa dahil matapang ka, mag-live tayo. Mag-live tayo. Una, hindi man ako abogado, pero ito lang masabi ko sa'yo. Meron akong, sabihin ko sa'yo, dati akong Coast Guard. Tapos meron akong 6.09. Graduate ako sa Maritime School, 3 years associate. At pakaiksian ko na lang, isa ako sa recipient ng letter of acknowledgement dyan sa Malacanang, in particular the Presidential Complaint Center. However, wala naman akong reklamo doon. Way back 2018, ang binigay ko doon sa Malacanang was the ideas. Opo. So yun lang yung aking pinaka masabi siguro na credentials ba, no?
Ngayon, kung talagang matapang ka at kaya mong patunayan na ako'y isang tanga, isang bobo, mag-usap tayo live. Inahamon kita live dito. At sigurado, papabor sa'yo yung maraming congressman. Ganun na yan eh. Kumbaga, pabor ka na nga eh. No? Lahat ng congressman o karamihan sa congress ngayon, pumirma doon sa suspension order. The first suspension order, nagkaroon ho sila ng butuhan. Mismo yung committee, ethics committee ng House of Representatives ay sinuspindi si Barsaga, at pangalawa, meron ulit siyang 60 days extension of suspension. So lahat sila pumirma, pumabor. So therefore, kung magdidebate man tayo dito, malamang sa panalo ka na. Pero ito lang masabi ko sa'yo, panalo ka in a sense na butuhan, pero ang akin lang dito, punto, para mapakinggan mo rin yung side ko. Kaya nga ang aking ina-advocate dito sa Facebook is ode alteram partem. At hindi naman sa pinagyayabang ko, isa lang masabi ko, at para mapahiya ka, at para ipamukha ko rin sa mga congressman dyan na pumabor sa pagpirma ng suspension order kay Barsaga, the second or the 60 days extension of suspension against Congressman Barsaga, the 4th District of Cavite. So kung talagang matapang ka, marami nang pumabor sa'yo na congressman, ako kay Barsaga ako. Mag-usap tayo, mag-aral ka dyan, ihanda mo sarili mo, at mag-live tayo. Patunayan mo, magsalita ka, pwede mo sabihin na ako'y bobo, ako'y tanga. Okay lang yon, mas maganda nga, ganyan, parang talo mo na ako, Pero inaantay ko yung araw na yan, at aantayin ko yung araw na yan na mag-usap tayo live, mag-debate tayo. Pakinggan mo rin yung side ko. At ito lang isang masabi ko sa'yo. Noong 2022, bago pa tumakbo si President na Marcos bilang Pangulo, dahil may nakabinbin siyang kaso diyan sa may COMELEC. Opo, meron kasing nag-file ng petition sa kanya na hindi siya pwedeng tumakbong bilang presidente. Prior the in-bank decision of 2022, meron akong nakadebate sa YouTube. Opo, may nakadebate ako sa YouTube doon po sa channel ni Attorney Randolph Libayan. Isa po siyang vlogger at attorney po siya kasalukuyan, na tinakil niya yung status po ni former ni current President Bongbong Marcos doon sa COMELEC. At nakipagdebate po ako doon sa isang komentarista kasi ang dami niyang sinabi. Ngayon, hindi na siya sumagot kasi napahiya siya, hindi niya kayang tutulan yung sinabi ko sa kanya na argumento. Mabigat ho yung aking naging basihan doon. At makalipas po ang 2 o 3 linggo ng pakipagdebate ko doon sa isang incident doon sa YouTube, sa channel ni Attorney Randolph Libayan, lumabas ho ang COMELEC and Bank. Naglabas ho ng ruling itong COMELEC and Bank. At nakakataba ng puso dahil yung isinulat ko doong comment sa YouTube channel ni Attorney Libayan ay siya din pong naging desisyon ng COMELEC and Bank. Nakakataba lang ho ng puso dahil siyempre ako'y hindi abogado at nakipagdebate doon sa YouTube at napahiya yung nakadebate ko, at makalipas ang 2-3 linggo naglabas ang COMELEC and Bank ruling. Yung ruling po ay halos katulad din po sa ginawa kong quotation or comment doon sa channel ni Attorney Libayan doon po sa YouTube. However, hindi ko lang na-save iyon at hindi ko po na-i-post dito kasi nga yung isang Facebook ko dati kinuha po ni Meta. Hindi ko maintindihan bakit kinuha ni Meta yung isa kong Facebook. Hindi ko maintindihan kung anong nagustuhan niya doon. So ganun ho iyon. So again, panawagan ko kay Dieter Capitin. So Dieter, ganda ng pangalan mo, artistahin, Dieter Capitin. Yan. So mag-aral ka ng maigi. Kung gusto mo, kumuha ka ng abogado mo, the best iyan. Sige. Mag-usap tayo live, magpaturo ka, sige.
payag ho ako. Kahit may tito ka, kahit sino dyan na pinakamagaling sa inyo, patulong ka ho. Na kamo tulungan ka, makipagdebate ka, magdidebate tayo. Dahil sa pang-iinsulto mo, dito tayo pag-usapan natin ito. Yan. Yung 60 days extension of suspension. Yan. Yan. Yan si Congressman Barsaga. Mag-usap po tayo dyan. Ihanda mo sarili mo. Tawagin mo ng pinakamagaling mo na alalay, katulong. Magdebate ho tayo live. Sige, payag ako niyan. Sabihin mo na lang kung anong gusto mong rule sa debate. Pwede rin, pasimplihan natin in layman's term, tama ba yung 60 days suspension? Siguro yun ang pinakamagandang topic natin. Ikaw siguro sa sa ano tawag nito? Pro and con, di ba? O sa positive side, ikaw siguro sa positive side kasi malamang sa lamang against ka sa sinabi ko Di po ba? So Dieter Kapitin, tinatawagan ko ang iyong katalinuhan, ang iyong katapangan, ang iyong pagiging maginoo. Mag-usap tayo, Facebook Live. Patunayan mo yung pinagsasabi mo. Talaga hong pag napatunayan mo, magiging follower mo ako. Pwede rin ho iyan na isarado ko na lang itong Facebook ko, i-delete ko itong account ko. Ganun ho iyan. Tapos yan po yung ating pustahan. Pero kung halimbawa, matalo ka at mapahi, baliwala ho. Wala kang dapat gawin. Ako ho, magkakaroon ng obligasyon yan. Pag matalo mo ako sa debate natin, i-delete ko tong account ko. Ganun ho iyan. Tapos yung kondisyon, kung sakali ikaw naman ay matalo, ay wala akong kondisyon. Lahat ho ng panalo, gusto mo, sige, sayo na lahat. Ganun ho. Talagang napakatapang mo, napakatalino mo, at isa kang maginoo, sana sagutin mo yung debate. Dieter Kapitin. Yan po ang aking yung aking tawag nito. Wager. Wager ho. So Dieter Kapitin, pag ako'y matalo mo sa debate, i-close ko yung aking Facebook account. Hindi na ako mag-Facebook. Siguro mag-YouTube na lang ako. So ganun. Tapos pag ikaw naman ay matalo, ay walang problema. Tuloy mo lang yung pang-iinsulto mo, bahala ka sa buhay mo. So ganun ho. Hindi mo kailangan isara account mo, hindi mo kailangan kung hindi mo kailangan mag-iyak, wala akong kondisyon. Ako ho, magbibigay ng kondisyon. Pag matalo mo ako sa debate, close yung aking account. Pag matalo ka sa debate, walang problema. Sige, debate tayo. Mag-aral ka na, umpisahan mo na yung pag-aaral. Yan ang ating pagdidebatihan. So lahat ng pwedeng mangyari ay lahat pabor sa'yo. Walang mawawala sa'yo, pero sa akin, merong mawawala. Panalo or talo ka, walang mawawala sa'yo. Akin, pag natalo ako, close itong Facebook account ko at gaya nga ng ipinangako ko sa aking mga followers, sa aking mga viewers, ay nagsusumika po tayo dito para ho ma-educate tayong lahat. Kasama niyo po ako sa pag-aaral na ito. Kasama niyo po ako sa pag-aaral na ito. At saan na ba ito? Ayaw magkuhan Ito. Yung advokasya po natin is nawala na naman. Saglit lang kasi i-edit ko pa, matagal. Ito na lang. So again, Dieter Kapitin, talagang isa kang matalino, matapang at maginoo. Again, yung pustahan natin, ako makikipagpustahan ako sa iyo. Isarado ko yung aking Facebook account pag ako'y matalo sa debate. At sakaling ikaw ay matalo sa debate, abay wala ka hong dapat isara, wala ka hong dapat gawin. Basta harapan lang tayo sa debate. Patunayan mo lang yung iyong mga sinasabi. Ganun lang tayo dito. At para na rin iyan sa kapakinabangan ng ating mga kaibigan, kapamilya, taga-subaybay, taga-sunod, mga viewers So again, pinapaabot ko sa aking mga followers, mga viewers na patuloy na tumitiwala sa inyong abang lingkod, si Jesus Sukgang Jr. po. Pag matalo po ako sa debate, ni Dieter Kapitin,
ito po yung topic namin, yung kay Barsaga. Yan po. Yan. Pag matalo po ako dyan, isasarado ko na po itong Facebook. Ngayon, pag matalo naman po, itong si Dieter Kapitin, ay wala pong mawala sa kanya. Lahat po, panalo siya. So, wala siyang dapat ikakapangamba. So, therefore, talagang 100% dapat yung tapang nito. Kaya akin, 100% din po. Ganun ho. Again, yun lang po aking masabi sa aking mga followers. Again, salamat po sa inyong tiwala na patuloy kayong sumusubaybay sa channel na ito. At hindi naman po ako nangangako, pero yun lang po yung akin. May tiwala po tayo sa Diyos dahil po ang Diyos po ang nagbibigay ng karunungan. Nakasulat po iyan sa Jeremias 17:9. Binibigay po ng Diyos ang karunungan ayon po sa lakad ng tao. Basahin po natin. Jeremiah 17. Again, wala kang dapat ikapangamba, Dieter Kapitin, dahil wala hong mawawala sa iyo pag ikaw ay matalo sa debate natin. Pero pag ako'y matalo, close ko na yung Facebook ko. Ganun na yun. Di po ba? Dahil sabi mo, matalino ka, maginoo ka, matapang ka, sige, patunayan mo na lang. Yun ang debate natin, nakapost naman eh. So ito po ang sinasabi sa Biblia, nasa Jeremiah, kita mo pati dito nang aagaw. 17, 9 to 10, 9. Ito po ang sabi sa Biblia, ang sabi po ng Panginoon, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? I, the Lord, search the heart and examine the mind to reward each person according to their conduct, according to what their deeds deserve. So, Diyos po ang nagbibigay po. Kung naniniwala tayo, lalo ako, paniwala ako na may kaloob po ang Diyos sa bawat tao. At, inahamon kita, Dieter Kapitin, patunayan mo yung sinabi mo, kung ikaw ay may kaloob, karunungan, kaalaman, katalinuhan, kagalingan, kung ikaw nang pinakamagaling sa inyo, ang lakas mo mang-insulto, patunayan mo. Mag-debate tayo sa Facebook Live. Ito yung topic. Lahat to ng congressman, mayormente na dyan, pabor na sa'yo kasi nasuspindi na si Kiko Barsaga eh. Nasuspindi na siya. Pero hinahamon kita sa debate. Yan. Yan. Kung anong katotohanan yun na sinasabi ko na iniinsulto mo, harapan tayo debate. So again, sa aking mga followers, maraming salamat sa inyo. Sa mga viewers na patuloy na sumusubaybay. Again, shoutout sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, sa aking mga kaibigan, mga kasama dyan sa Philippine Coast Guard. God bless sa ating lahat. At sana matapos din ito yung paghihirap na kasalukuyang iniindaho ng ating bansa, ng karamihan sa atin na mga mahirap, lalong-lalo na, isa rin ako doon sa apektado. Ang mahalo ng lahat, mahalo ng bigas. So, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. o the Alteram Partem that is here, the other side. Amen.